Kamusta Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card sa iyo at saka ang angel number mo. Connected pa rin ito sa buhay mo para magkaroon ka ng kaalaman, advice at saka idea. Tig-dalawang cards ang kukunin ko. Itong truth ang nagsasabi na maraming katotohanan ang nangyayari sa buhay natin. Isa na yung katotohanan na kahit nalaman mo na, hindi ka na nabibigla. Itong love naman ang nagsasabi na maybe ang ilan sa inyo kaya hindi ka nabibigla sa situation kasi alam mo na yung katotohanan. Pinaparamdam na sa iyo ng person or nasasabi na sa iyo. Lalo na kung patungkol sa totoong feelings ng person sa iyo. Kaibigan mo man siya, family member, or person mo. Ito naman yung angel number mo. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. Mukhang alam mo na magiging pabor sa iyo yung kapalaran, pero nasa isip mo lang ito. 1111. Money will flow into your life from all directions. Kasi guys, may mga katotohanan na nakakabuti para sa iyo. At saka, di ba katabi nga yung love? Magugustuhan mo yung magiging outcome ng buhay mo. Kahit marami mang kapigatian or kalungkutan na nangyayari. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin muna natin yung situation mo. Kaya ko to inaalam guys, yung sitwasyon mo at saka sitwasyon nyo ng person mo para malaman natin kung meron bang pagbabagong nangyayari. Lalo na kung makaka-resonate ka. Ayan, ito na yung mga cards mo. The Hierophant, Three of Pentacles, at the Tower. Itong cards na ito ang nagsasabi na may mga magandang mangyayari sa buhay mo. Pero kailangan may kasama ka or grupo. May mga sitwasyon kasi na darating sa buhay mo na makakapagpadismaya sa iyo. Para hindi mo ito maramdaman, lalo na yung pressure, mas makakabuti na meron kang mga kasama. Sa career, kung ang ilan sa inyo naghahanap ka ng trabaho, makakahanap ka. Magiging satisfied ka sa trabaho na pinasukan mo. Ang ilan sa inyo sa career, kahit na magkaroon man ng debate patungkol sa trabaho, hindi ito nagiging issue. Pero ang paalala ng mga cards, sa career o kaya negosyo, may mga panahon talaga na meron kang person na hindi makakasundo. At itong person na ito, siya na nga yung problema sa trabaho, sa'yo pa maaatang yung responsibilidad. Kumbaga, madadamay ka sa mga pagkakamali niya. Hindi naman ito yung magiging dahilan para mawala na yung negosyo mo or trabaho, pero mag-iingat ka na. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi ka pa matatawag na single kasi meron ka pang issue na kinakaharap.
Ang ilan kasi sa inyo hindi na kayo nagsasama ng person mo. Marami kasing mga issue na hirap kayong tapusin ng person mo or pag-usapan. Ang ilang single naman, open ka para sa anumang relationship. Walang issue sa'yo anuman yung gender ng person. Ang issue ng ilang single, gusto mo munang kilalanin yung person kung magkakasundo ba kayo. Kahit na binigyan mo ng pagkakataon na makilala yung potential person, tingin mo hindi siya yung gusto mong makarelasyon. The Sun, Knight of Cups at Eight of Wands. Ito yung cards ng person mo. Itong cards ng person mo, kahit na may mga issue na kinasasangkutan siya sa love life man, sa career or negosyo, hindi pa rin siya nag-give up. Lalo na sa love. Kung maikitaan niya ng magandang potensyal or pwede pang maayos kung ano man yung nangyayaring problem sa connection or relationship, ay gusto niya tong gawan ng paraan. Hindi niya patatagalin kung ano man yung magiging solusyon sa problem. Kung ano yung daloy, ito yung susundan niya. Itong mga cards na to pagdating sa financial ay very positive. Kumbaga may mga paparating na blessings, mga unexpected na financial, or yung pag-unlad ng financial kung meron ka mang negosyo o kaya increase sa sweldo. Hindi man ganun kalakihan yung makuha mong financial, pero mareresolbahan naman yung ibang problema mo pagdating sa money. Para sa ilang single, yung potential person ang unang nagkagusto sa iyo. Kumbaga, nagkita na kayo pero ikaw hindi mo siya napansin. At kapag dumating itong pagkakataon na ito na nakita ka niya ulit, hindi niya napakakawalan yung pagkakataon. Sisiguraduhin ng person na ito na magiging close kayo. Magiging curious ka rin sa person na ito kung bakit binibigyan ka niya ng atensyon. At kapag naging magkarelasyon kayo, pangmatagalan yung magiging relasyon nyo. Maybe nangyayari na ito ngayon or malapit nang dumating sa iyo. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na romantic yung person mo at ito yung gusto niyang ipagpatuloy nyo. At saka magiging mas solid, committed yung relasyon nyo. At anuman yung problems, nakadalawang cards ka na, mareresolbahan nyo ng person mo. Gusto niyang mag-move forward kayo sa relationship at mag-start ng bago. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Wands, Seven of Pentacles at Three of Swords. Ito yung mga cards para sa relationship. Nakatatlong cards ka na anuman ang problem nyo sa relationship ng person mo ay mareresolbahan. Pero isa sa inyo, yung hindi matanggap yung nangyari sa relationship. Kumbaga, mahirap makalimutan. At kung ikaw yung may ganitong feeling, hindi dapat ito ipinipilit. Unti-unti yung healing sa ganitong sitwasyon, lalo na kung ang naging problem ay betrayal o kaya panlilinlang sa financial man or sa kung ano yung katotohanan sa relationship. Ang ilan naman sa inyo, merong sitwasyon na hindi naging pabor sa'yo at ito yung ikinakalungkot mo. Pwedeng patungkol sa husgado o kaya sa sustento. At pinapangunahan ka na ng mga cards na huwag kang gumawa ng hakbang na makakasama sa iyo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, okay naman yung kalusugan mo. Pero ang ilan, nakadalawang cards ka na
na nagkakaroon ka ng problema sa puso o kaya sa dibdib, yung bang hirap huminga. At ang advice ng mga cards, makakatulong yung treatment sa iyo pero tulungan mo din yung sarili mo para mas lalong mapabilis yung healing. Teka nga guys, ilapit ko lang yung camera para mawala na yung blurry. Nabanggit ko na yung patungkol sa relasyon. Sa mga single naman, ang ilan sa inyo, mag-i-start ka na ng bagong relasyon, nakatatlong cards ka na. Ang iwasan nyo lang nung person ay yung misunderstanding. Kailangan na mas marami pang communication. Ibig sabihin nitong The Hangman, na nakikita mo na ng mas klaro kung ano yung nangyari sa'yo sa past at saka sa present. Nagkakaroon ng maturity. At yung mga challenges pa ang nagbigay sa'yo ng tagumpay na para mas maunawaan pa yung sitwasyon mo. Itong Ace of Swords naman na nagsasabi na nagkakaroon ng adjustment sa buhay mo. Katulad ng sinabi ng mystical cards, may mga katotohanan o sitwasyon na hindi ka na nagugulat. Kumbaga, nakakasanayan mo na ito yung nangyayari o dumarating. Itong Ten of Wands naman ang nagsasabi na lahat ng abilidad mo, kakayahan mo, gagamitin mo. Kasi ito na yung final na test sa iyo ng universe na malalagpasan mo at masusolusyonan. Marami ka kasing challenges na napagdaanan at saka natutunan na nai-apply mo na sa buhay mo. Naka-4 na cards ka na para sa positive result na mangyayari sa buhay mo. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Taurus, Gemini at Capricorn. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan nyo ng person mo or isa lang sa inyo. Ikaw na bahalang tumukoy.